Sa harap ng pagtugon naman sa problema sa kuryente sa Siquijor, mas maikli na ngayon ang rotational brownout sa lalawigan. Nagpulog na ang DOE at provincial government para po hanapan ng pagmatagalang solusyon ang problema. Si Jessie Atienza ng PTV Cebu sa Centro Balita. Bahagyang nakahinga ng maluwag ngayon ang negosyante sa Siquijor na si John Roy. Mula sa mahigit 12 oras, napansin niya sa mga nakalipas na araw ay umikli na ang rotational brownout sa kanilang lugar na nagtatagal na lamang ng 2 oras. For the past 3 days, okay na. Experience namin at least 3 to 4 or minsan lang 2 hours or minsan minutes lang yung brownout. So hopefully patuloy itong ganitong sistema na mabibigyan kami ng mabuting serbisyo. So mahirap talaga sa aming mga Siquijor na doing business na i-sustain yung operation namin. Kasi pag mag-brownout ng matagal, gumagastos kami ng almost 1,000 to 1,200 na gasoline para sa mga generators namin. Is that every day? Oh yes, every day. 1,000 to 1,200. At para may pagpatuloy ang operasyon ng kanilang tindahan, kabilang na din si John Roy sa mga bumili ng generator set. Wala kang choice kasi may ice cream, meron kaming mga frozen, meron kaming mga mga meat products. So necessary talaga na bumili ng generator. So sasabi ko talaga na sobra malaki ang epekto ng brownout. Tuloy-tuloy naman ang klase sa mga paaralan sa lalawigan. Maging ang ilan sa mga guro sa mga pampublikong paaralan ay kasalukuyang isinasailalim sa educational training. Ayon sa Schools Division Superintendent ng DepEd Siquijor Province, hindi na ganoon kaapektado ang klase sa 85 mga paaralan sa lalawigan dahil sa kakulangan ng supply ng kuryente. So during the times na mayroong mga brownouts, so usually ang kailangan ng mga paaralan natin is dapat mayroong proper lighting and ventilation. So if kailangan ng lights, meron namang mga solar lamps doon ng mga schools natin. At saka yung mga bintana natin, pina-remove yung mga curtains. Of course, if it's really very hot na, hindi na talaga makaya ng ating mga guro at saka yung mga estudyante natin, is sometimes they go out of the classrooms and look for shady areas inside the school vicinity. Umaasa naman ang mga lokal na pamahalaan sa lalawigan na sana'y tuluyan ng matapos ang rotational brownouts sa isla, lalo na't dinarayo ito ng mga turista. Sa tourism part, of course, yung mga bisita natin, especially mga not from local man or foreign tourists, they wouldn't like to stay here long because of the brownouts. It's very inconvenient. It's uncomfortable for them. So instead of staying like 2 to 3 days, sometimes they stay like overnight lang and they leave. Una dito, sinabi ni Energy Secretary Sharon Garin na pinapaayos na ang 4 hanggang sa 5 generator sets ng probinsya at may bagong procurement din ng karagdagang solar panel at generator sets. Dagdag ng DOE, may isinasagawa ng assessment ang National Electrification Administration sa power supplier ng probinsya na SIPCOR at inaasahang lalabas ang resulta nito ngayong buwan. Then the government has to take the action na masigurado na continuous pa rin yung service. And how will that be done? It can be done through executive action by the President kasi government intervention na. But also NAPOCOR being the one that is in charge of our islands, pwede din makastep in. So we will prepare if ever there are changes. Kamakailan lang ay nakipagpulong na sa provincial government ang mga kinatawan ng Department of Energy sa ilalim ng Energy Utilization Management Bureau upang mabigyan ng pangmatagalang solusyon ang krisis sa kuryente sa lalawigan. Mula sa lalawigan ng Siquijor, Jessie Atienza para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.